Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan natin yung while loop pero countdown, kumbaga reverse. So sa unang while loop na pinag-aralan natin is increment, 'di ba? So ngayon pag-aaralan natin decrement naman, yung pababa. So pinakamagandang example nito mga tol is gawa tayo ng program na nagka-countdown. Okay? So paano natin yung gagawin using while loop? Without further ado, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. So as you can see guys, ito yung ating code editor. Ayan yung Java boilerplate natin. Lakayan ko lang ng font. Ngayon ito yung topic natin, while loop pero countdown. Ang goal natin, gagawa tayo ng program na nagka-countdown. So paano natin sisimulan? We're talking about countdown. So yung variable natin dito na i-declare is integer. Sabihin na lang natin, bigyan natin ng pangalan na I. So isang letra na lang, no? Variable I. Tapos yung value niya, since countdown to, magsisimula tayo sa 10. So bigyan natin siya ng value na 10. Yan. Tapos end of the statement. After that, clear na natin yung while loop. So paano yun guys? Mention natin yung while. Ayan. And then yung ating condition at saka yung block of codes na magra-run. So sa condition, ang gusto natin is maka-reach tayo ng 10 or 11. So kailangan kasi ma-true siya ng 10 beses kasi nga count daw. Kung 10 yan to 1, so dapat 10 na true, no? Tapos each true na condition magra-run yung block of codes. Meron tayong papagawa. So, unahin muna natin yung condition. Paano natin ma-achieve yung 10 true? Simple lang. Si variable I, hanggat siya ay mas malaki or mas mataas or equal sa 1. Ibig sabihin yan, magkakaroon niya ng 10 true. Kasi currently, ang value ni I is 10. Hanggang bumaba na yung value niya sa, kunyari, si I, 1 na yung value niya, nasagad na natin. Si 1 ba less than sa 1? Hindi. Pero equal ba? Oo. Then, true pa din. So, makakuha tayo ng 10 true. So, ganito yung condition na gusto nating ma-achieve. So, eto ngayon yung lundo. Paano natin i-display na magiging pababa yung bilang? From 10, magiging 9, magiging 8, diba? Paano yun? So guys, simple lang. So magsi-system out tayo. Kumbaga magdi-display tayo ng print line para automatic bumababa. Tapos, ang i-display natin yung variable na I. Ibig sabihin yan, kung ano yung value ng variable I, yun yung i-display niya. Okay, kada loop. Ngayon, pag ni-run natin to, guys, walang hanggan na 10 lang yung lalabas. So, i-run muna natin para makita ninyo na gumagana talaga siya. Pero walang hanggan na 10. Ayan, diba? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Infinite loop na 10. Ngayon, ang goal natin is 10, 9, 8 kasi nga countdown. Paano natin gagawin? So, dito ngayon guys, papasok yung topic natin na decrement. Kung naaalala ninyo, sabi ko sa inyo mga tol, kapag ka-increment, yung example natin sa unang while loop na topic natin guys, is gagawin natin ay yung plus plus. Diba? End of the statement. Yung plus plus, ibig sabihin, dadagdagan ng isang value. Pag dalawa, plus 2. Pag tatlo, plus 3. So, basic na yan. Ito yung increment. Pag decrement naman, lagay natin dito yung decrement. Ayan. Minus minus naman. Kunyari, ito yung variable I. Ima-minus minus mo. Minus 1. So, kung sa unang loop nito, true, edi magpiprint ngayon yung 10. Anong sunod mong gagawin? Kasi maglo-loop ulit yan kasi 10 loop nga, di ba? So, syempre, gusto mo, babawasan mo yung 10. So, ang ilalagay natin sa baba, yung variable I na may value na 10, babawasan natin ng isa, minus 1 value, o kaya minus minus, and then end of the statement. Ibig sabihin, kada maglo-loop siya, magpiprint, tapos mababawasan ng isa. So, marireach natin yung goal natin na sa unang print, 10, tapos pagkatapos ma-print, decrement, mababawasan ng isa, magiging 9. At dahil true yung condition, loop ulit. Pagpunta dito, i-check, true pa rin, print na naman. Print yung 9, pagbaba, mababawasan na naman ng isa, print yung 8, diba? At the end of this, guys, makukuha natin yung goal natin na 10, 9, 8, 7. Yung countdown, okay? So, i-run natin. Ayun. So, tingnan natin. Ito siya. Hangat ko lang to. Ayan, nakita ninyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public. Pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic.
So, na-achieve natin yung ating countdown. So, dito natin ginagamit guys yung decrement kapag kapababa. Okay? And napakalaking bagay na kailangan alam mo din kung paano mo i-manipulate yung condition. So, kumbaga, kung ikukumpara mo to dun sa while loop na unang topic natin, which is increment, parang binaliktad natin lahat. Kung ito greater, yung sa increment, less than. Ganon guys. Okay?